7th anniversary ng DZRH. Ito, may babati sa atin. May pinadala si Pangulong Bongbong Marcos para bumati sa atin at saan ba galing? Gagaling lang ba ni... Sa Canada. Sa Canada. Sa Canada. Ayun. Yung huling video na napanood ko sa Canada eh. Si Yusek Claire Castro. Yusek Claire, magandang morning. Yes, magandang morning, Jerry and Anthony. At sa mga boss ko, good morning. At sa congratulations sa 87 years old. Nakasik edad yun na pala ang DZRH. So congratulations. Aha. Kaya paborito to ng mga DDS. Magaling mambus. Very effective. Talaga. Very effective. Kumusta? Wala ba tayong mga bagong cabinet secretary dyan na announcement? Wala pa Ang pinakahuli ngayon. si Secretary Fuhalte, no? Yes, oo. DOH. Nag-o-taking na ba siya? Yeah, kahapon. Kahapon. 2:30 kahapon. Kamusta ang Pangulo, Yusek? Nasa Singapore ngayon. Mhm. At magkakaroon sila ng, kumbaga magkakaroon sila ng pag-uusap. Of course, ang susunod, sino ba yung ASEAN chair? Mhm. Sa susunod na taon, ang Singapore. Singapore. Parang may kanya eh. May turnover eh. no? May turnover. Eh, ba't hindi kayo sumama? Mabilis lang kasi siya. Mabilis lang yung... Gusto ang nyo punta pala ng tao. matagalan. Hindi kasi, para kasing, di ba, pag buong isang araw si Pangulo doon, hindi naman ako makakapag-briefing. Aha. Tapos wala rin magiging kapihan with the MPC. Mm. So, pag ganun kasi, pagka mga 2 at 3 events lang, hindi na kami sumasama. Pagka ba sumasama kayo sa biyahe, nakakapag-shopping ka ba? Minsan kailangan yatang isingit, no? Oo, di ba? Alam mo, yung mga kababayan natin, baka akala nyo madali yung biyahe. Pagka special, pag official visit o state visit. Ang hirap niyan. Yung Nakatutok. schedule, no? Yes, oo. Saka minsan, pagka yung pauwi na, hindi na kami sumasabay minsan kay Pangulo kasi pag kasabay mo si Pangulo kahit na may convoy, ang bilis ng takbo eh. Tatakbo ka talaga eh. So minsan nauna na kami pumunta sa airport. Oo nga. Tapos yun nga, yung kapag nasa ganyang biyahe, pati nga media sa mga nagko-cover ho sa Tulog yan. presidente, nasubukan ho namin ni Kumbatserong mag-cover niya sa Malacanang. Pag may mga biyaheng ganyan, iisipin mo, uy, naka-US kayo ha, naka-US. Parang hindi mo nakita yung US. Totoo. Parang gano'n na nangyari. Saka Diba? yung, Oo. kasi tapos may mga issues na dapat kung, ako experience ko, sagutin sa MPC. Tapos hindi ko matatawagin yung secretary kasi madaling araw dito. Sobrang mahirap So, yun. lalo na yung Canada ha, kasi parang hirap matulog doon kasi parang alas 3 or alas 5 pa lang, maliwanag na siya. Tapos 10 o'clock ng gabi, maliwanag pa rin siya. Yeah. So, hindi mo alam kung, di ba, yung oras mo. Parang, Tapos hindi ka naman daw maganda, sabi ng mga oo, sa akin, hindi ako maganda. Teka muna, first time mo ma-experience yun, Yusek, na harapan? Na ginanon ka Naharapan? ng mga Yes. nagrarally? Oo. First First time. Anong naramdaman yun nung time na yun? Ako, nung una kasi, nung sumigaw sila, nung una nagpakilala Naka-megaphone pa. pa yung iba, di ba? Oo. Actually, yung pinaka-active siguro the most mga 4 or 6. Active lang. Yung iba, parang usyoso lang eh. So, nung unang na-experience ko yun, sabi siya, Yusek Claire? Siyempre, pag Pilipino, I mean, i-welcome mo pa or i-accommodate mo. Yes, nakangiti pa ako. Tell your president to resign. Parang gusto ko sana makipag-usap. Ano ba problema? Pero iba kasi yung dating. Nila na parang bang susugod sila, na parang, Hostile oo. kagad. Tapos biglang, maleta. Maleta. Tapos mamatay ka na sana. Sabi ko, iba to, iba. So sabi ni, ito, ang aking protector, si Director Robertson nandito. Director pala. Nga. Hinarang niya kasi gusto ko sanang makipag-usap. Kaya lang parang it's useless kung meron silang agenda. Saka may megaphone. May megaphone. Matutulig ka nun. Sabi ko, pwede naman mag-usap ng hindi naka-megaphone, di ba? Buti na lang may poging Canadian policeman doon. Ano? Nagkataon. Nagkataon talaga. Sabi ko, God is good. Hindi kasi di ba, pagkawid namin, hindi namin alam. We're Andun just sila, waiting for doon sa sasakyan namin. Tumawag na siya na pick us up here. Parang gano'n, no? Tapos, nung may police, doon na kami pumunta. Kasi di nila kami nilulubayan eh. Di ba? Sinusundan-sundan kayo eh. Anyway, diyan ka muna. Ha? Yes. Ano gusto mo? Kape, tsaa, o... Pag-ibig nyo. Yeah. Hanggang ngayon, bulera. Okay. Dito tayo sa malaking mangolekta. Magaling Mangolekta. Si Customs Commissioner
Ariel Nepomuceno. Commissioner, hindi ka man nagugulat pag Nasanay na. Maraming tumatawag sa akin, ganun na nga eh. Pati kapatid ko, ganun ang tawag sa akin. Uy, kumusta po ang collection ngayon? May Maganda naman po. mm. Kasi lampas kami sa target, ibig sabihin, nakuha namin yung target na dapat collection namin for the year. Lampas kami ng 11.4 billion sa target. Kaya lang, natuwa ang DBCC, inangat ang target namin ng 7 billion. So, kaya naman. So, naging originally 1.003 trillion. So, nadagdagan ng 7 billion. So, Ano kakayanin ginagawa naman natin. ninyo? Ba't ba sa mga nakakaraan laging kulang, kapos, hindi maaabot ang target? Baka naman masyadong mataas ang target nila noon, kayo mababa lang. Hindi, kahit ikumpara nyo yung nakuha naming koleksyon kumpara sa isang taon, 11% higher kami kumpara sa isang taon. Ano? So, yan kasi, tinanong din ni Pangulong Bongbong Marcos. Siya nag-utos, siya rin lagi nagtatanong siyempre kung paano natin na-meet yung target. Paano nagagawa? Basic mathematics yan eh. Kung tama ang iyong computation, magiging tama ang iyong collection, di ba? So, ang susi ngayon, paano magiging tama yung computation mo? Higpitan natin siyempre yung assessment, bawal ang misclassification, under-declaration ng volume. So, nandun ang susi niyan. So, araw-araw to, para kang merong sari-sari store. Dapat araw-araw binabantay mo yung entries ng bawat port. We have 17 major ports and 39 subports. So 56 lahat. Binabantay natin using technology. Hindi naman kaya ng mano-mano. No? Meron na tayong technology to help us and show us alin yung mga dapat mong susundutin. Kumbaga, tatawagan namin personal yung aming port collector na merong item dyan, dapat iangat nyo. Nakikita ko na yan eh. Napakalaking tulong talaga ng teknolohiya ngayon sa atin. Isang ano natin yan, ay nasabi ko na yan. So secret weapon yan eh. So hindi tayo mapagtataguan ng mga nag-iisipan na mali ang computation. Ibig sabihin mo ba dahil nami-meet nyo ang collection, ang target, wala nang nangyayaring smuggling? Palagay ko meron pa yan. Ayoko namang bulahin natin mga kababayan. No? Not until we are able to really fully digitalize the customs processes. Meaning, ma-automate natin 100% ang lahat ng proseso sa customs. Doon lang natin matitigil at masasabi na lampas na tayo sa problema ng smuggling. Sa ngayon, medyo ano pa yan, cat and mouse pa yan. Pero naniniwala ako na marami sa aming mga tauhan sa Bureau of Customs na gusto rin naman magtrabaho talaga ng marangal, ng maayos, at yan yung kakampi ko. Yung mga medyo naliligaw pa, mahuli naman natin yan. Ayun. Saka ang dami yun ng ginanon, di ba? Marami na, hindi na ako natutuwa. Dumadami rin tuloy ang kaaway ko. Ano? Pero part of the job, hindi naman tayo iiwas sa labanan. Ano? Medyo hindi tayo mayabang, pero hindi naman tayo takot sa labanan. Ano? So, kinakailangan natin for the last naka 1 year na ako. For the last 1 year, nagtanggal tayo ng mga dapat naman tanggalin. Ano? Wala itong politika. Yung mga dapat tanggalin dahil hindi makasabay sa gusto ng Pangulo na i-reforma natin ng Bureau of Customs, trabaho ko naman na gawin yung mahirap na desisyon na talagang yung mga nagpaiwan sa reforma, tanggalin na lang natin. Marami sila. Ito, paborito ng Pangulong Bongbong Marcos to. Paborito samahan. Ang dami nyo kasing inilolaunch na mga project. Si NIA, Administrator Eddie Guillen, Administrator Cabagis. Na yung pagkabigat mo, ako. Ay, teka. Yung mic ni Administrator. Ayan. Go ahead po. Okay, na ibang kabigat. Apo, and happy 87 years anniversary. Morning kay Com and kay Jose Claire. Alam mo, sikat na sikat sa bahay si Jose Claire kasi pag manonood sila ng Miss Rachel, sabi, manonood tayo ng Auntie Claire. Sabi, yun pala yung Miss Rachel yun. Thank you. Apo, kumusta po, Administrator? Kung saan kayo na nagpupunta, at sinasamahan kayo ng presidente nung nakaraan yata Bohol, 2 beses yatang Bohol Cebu, di ba? Meron kayong bago doon. Marami pa pong nakaredy na po for inauguration ng ating Pangulo. In fact, sa dito sa Palawan, no? Meron naman doon. At napakarami po kaming nagawa na yung mga malalaking mga solar pump irrigation projects. Tamang-tama po dito sa ating El Nino.
At kahapon, mag-i-inspect sana ang ating Pangulo sa Tarlac, yung Balog-Balog Dam. Ano? Balog-Balog Dahil Dam. natutuwa Tapos- siya. At, tapos na? Hindi po naman. Kaya Wala ko to. maganda na po yung takbo ng project. At isa po yun sa talagang noong nung bago pa lang tayo sa NIA, yun ang binili niya sa akin na tapusin. Kasi nga, sabi niya, 6 na presidente na ang dumaan dyan. Grabe. Meron pang 2 taga Tarlac. Sabi niya, hindi nila natapos. Tapusin natin ngayong administrasyon na ito. Sabi niya, kaya Kailan ho matatapos? ang target po noon is 2029, pero araw at gabi nagkatrabaho yung contractor doon. Kumuha po kami ng quadruple A contractor para siguradong mabilis gumawa. Ang target, ang nakikita po namin na mga 2028 tapos po yun. Bago bumaba. bumaba ang presidente, Opo. matatapos. Aba, Ilang presidente na? 6 na. 6 na doon, 2 pang taga-Tarlac. Sabi niya sa akin, hindi na tapos kaya tapusin natin. grabe yun. Saka nabalita ko, ayaw na raw ng Pangulo ng groundbreaking eh. Opo. Ayaw daw niya ng groundbreaking eh. Totoo. Ba? Pagka daw may nagsasubmit ng proposed schedule, ano ba yan? Groundbreaking. Ayaw daw ng Pangulo. Gusto ng Pangulo, inauguration. Inauguration, Totoo yan, opening. totoo yan. Dapat ganon. Dapat meron ng tapos na proyekto. Yun ang gusto ng Pangulo. Oo, kaya hanggang Mindanao, di ba? Meron kay Sultan Kudarat. Rate lang, Sultan Kudarat, talagang naku, makaharap ng Pangulong mga farmers, talagang yung isang farmer, mangiyak-iyak pa, nagpapasalamat po sa kanya. Dahil sabi niya, nung nasira yung dam nila doon, parang wala na silang pag-asang, kasi, alam niyo po, di ba yung target ng ating Pangulo, mapababain yung poverty incidence. Ito, experience siya nung governor siya eh. Alam niya, pag nag-uusap kami, sabi niya, limited naman ang pwedeng ibigay na trabaho sa mga probinsya. Papasok sa munisipyo, sa DepEd, kung saan-saan. Pero, ang marami kasi doon yung mga farmers natin eh. So, kailangan itaas yung productivity nila, yung pagkakitaan nila. Ang paraan lamang po dyan is yung irigasyon. Kaya talagang tinututukan po niya yung irigasyon at yung kasabihan katulad niya, na put your money where your mouth is, ganoon ang ating Pangulo eh. Kasi kikita mo yung budget natin sa NIA, pagkano tinutulungan niya talaga kung ano yung kailangan na gawin. Katulad niyan, yung malalaki mga dams natin na ongoing ngayon, yung Balog-Balog, Tumawini, sisimulan na rin, yung Inisaip sa Mindanao. Puro ilang projects diyan ang ongoing at patapos na po, no? Bukidnon, Sultan Kudarat, may isa pa doon, mahigit 1 bilyon yon. Meron pa sa South Cotabato, marapit na rin ma-inauguration. Ito yung mga malalaking mga projects, talagang tinututukan niya ito dahil siyempre, hindi lang kasi yung pagtaas ng productivity ang tinitingnan ng Pangulo. Kaya pala paborito kayo na sinasamahan lagi ng presidente. Well, salamat po sa inyong Itiligahin natin si Admin Eddie. Itiligahin natin. broadcaster kasi ito kaya ganyan. Go ahead. Admin Eddie, sabi niyo marami naman na itutulong sa mga magsasaka. Bakit may mga sumisigaw, wala silang nakikita? Walang ginagawa para sa mga magsasaka. Ano po masasabi niya, sir? Alam niyo po kasi, ang totoo, yung sa Claire, nakita mo naman, ang number 1 sa priority ng ating Pangulo is food security. Ang food security, ang number 1 dyan, yung irigasyon sa mga farmers. Kaya po, panganay ang mga magsasaka sa priority ng ating Pangulo. At saka, nararamdaman ng mga farmers natin yan. Ito sa paggayabang, bumaba kayo, tingnan nyo, tanungin nyo yung mga farmers natin, sasabihin nila na, iba yung serbisyo ng administrasyon ngayon. Talaga pong nagde-deliver ang ating Pangulo at tahimik lang naman nagkatrabaho. Alam mo naman kasi ang politics, yung Claire, marami kasi dyan, kung wala nang masabing puro siraan na lang. Pero ang ating Pangulo kasi ay napaka, yung puso niya talaga para sa mga magsasaka po. So anong advice doon sa mga hindi nakakakita ng ginagawa ng Pangulo? Abay, buksan ang 2 mata. Akala ko bigyan na mas mataas ng talo sa lamin. Magsalamin. Ang hirap, alam mo yung hirap na sitwasyon namin ni Kumbachero dito. Alam mo bakit? Nakakapanghinayang na nandito kayo tapos napakaliit ng Gipit na gipit sa oras. natin, ano? Yeah. Kaya Tapos ang daming nag-aabang pa sa labas na papalit sa inyo. kay Commissioner Ariel Pomsena, ang dami-dami nating gustong Maraming good news na news. Siyempre, hindi naman lahat ay good news, pero meron din nga, sabi ko, may mga tinitigpas kayo dyan. Kaya naman yan, ang BOC, hindi madaling ayusin yung problema, pero kaya naman yan. Kasi gusto ng Pangulong Bongbong Marcos, maging legasiya niya ang isang modernong BOC na matino,
kaya nating i-deliver yon. Give or take another year, kaya natin yan. Kasi may procurement process lang para doon sa ating mga equipment and systems. Kaya i-deliver. By the way, natutuwa ako dahil 87 year ng DCRH. Congratulations. Maganda yung numero na yan dahil PMA class namin yan. 87, class 87. Dahil sa sinabi nyo yan, pakakainin namin kayo. Dahil kayo'y dumalaw rito para bumati sa DCRH, meron kaming inihanda sa inyo. Anong almusal, kumbachero? Hatunyings breakfast buffet. Hindi po pa buffet. Salamat po. Guys, Commissioner, thank you po. Salamat. Yusek, Sa Hindi pagpunta. ka ba offend pag tinatawag anti-Claire? Hindi. Sabi ko na nga, pinaregister ko na yan. Sa susunod March na kasabay niyan. Sinasabi ko na nga Sa ba? susunod, kakandidato ng Kandidato na yan. Anti-Claire, Senador, Anti-Claire. Ay, pero Jerry Anthony bago nyo kami Pakainin. pakainin. Si Commissioner Ariel, hindi ba niya napansin na ngayon lang sa pagkakataon ng pamumuno niya, hindi negatibo ang impression sa BOC? Ganun ba? Meron bang survey na May ganyan? survey na ganun? Ay, sa aking pagkakaalam, mula sa aking puso at sa utak. Hindi kasi nakikita natin, walang news about. Hindi, Saka yung collection nga POC. kasi laging Actually, kapag sobra. na-hit mo yung target, ibig sabihin, nabawasan yung mga... Tsaka malaki yung surplus natin. Hindi siya 1 million, 2 million. 11.47 billion. Doon pa lang kita Tingnan natin. mo na. Yan. Oo na, tama na. Kumain na kayo. Thank you, congratulations. Thank you. 7:36 ang ating oras.